Hi guys, for today's video, we are going to talk about my money mistake as a college girl. So, as we all know, as a college student, hindi pa naman ganun kalaki or ganun karami yung pera natin. More on from allowance lang naman and from our parents. But in my situation, in my case, I'm working students, so I have at least small income that I earn from my part-time jobs. So here I are my money mistake as a college girlie. So let's start. So the first one, ito talaga yung feeling ko number one kung bakit sobrang gastos ko. Magastos talaga ako when it comes to baon. Kasi hindi ako nagbabaon ng pack lunch and ng water. I realized na talagang isa siya sa mga factor kung bakit hindi ako nakakapag-ipon. Kasi for example, papasok ako and pag lunchtime, if ever nabibili ako sa canteen, 35, sabihin natin 35 or 45 plus water pa. So, sabihin natin total of 50 pesos a day. Sa pack lunch pa lang yon and water. So, kung 1 week times 5, since 5 days, ang pasok 250. So, in a week, nakakagastos ka ng 250 para lang sa pack lunch na kung iisipin is pwede mo sana siyang masave. Masave if magbabaon ka ng pack lunch and ng water or kahit ng kanin lang ang babaunin mo and bibili ka na lang ng ulam, ng gulay or yung mga half order ng meat or kung ano man pwedeng ulam sa school canteen. So, yun. Ngayon, third year na ako, yun yung goal ko na dapat since I've already realized it, dapat matama ko na siya. So, I am planning to pack my lunch. Pagpasok ng may baong tubig, may baong snack, and may baong kanin at ulam. So, second one is I am an impulsive buyer. Yes po. So, actually, indecisive ako. But when it comes to my wants, feeling ko, kailangan ko siya agad-agad. So, kahit hindi siya kasama sa budget ko, talagang binibili ko kasi, for example, nasa isip ko, magagamit ko naman to. So, parang ganun. And it is one of my mistakes din. Kasi, kapag nasa akin na, once nabili ko na yun, nandiyan na lang yan sa isang tabi, hindi ko na nagagamit. Hindi na nagagalaw. So, marami akong items na ganun, na nabili, na hanggang ngayon nandiyan na lang. Once na open ko na, hindi ko nagustuhan, nandun na. Kasi, doon ko na realize na, okay, hindi ko pala siya need, hindi pala siya necessity, and parang sayang lang talaga sa pera. So, the next one is I can't say no. Especially as a college student, I have my friends kapag nagkakayayaan, pupunta sa ganito, bibili ng ganito, kahit yung mga milk tea, then ayaan mag-snack, mag-ice cream. So, yun yung one of the reason kung bakit nakakagastos din ako because hindi ko kayang tumanggi kahit alam kong hindi siya kasama sa budget ko for that day or for that week. So, yun. And until now, nahihirapan pa rin ako but I am learning. I am trying my best para ma-practice ko yung sarili ko na kung ayaw ko talaga then say no. Kung hindi ko talaga gusto din, pwede namang tumanggi. Wala namang masama as long as in a good way mo siyang gagawin, sasabihin. Fourth one is masyadong maawain. Yes po. Feeling ko it is my obligation. Feeling ko responsibility ko na dapat ma-provide sa kanila. For example, sa mga kapatid ko, sa parents ko, or kahit sa ibang tao, feeling ko cargo ko sila. Once na they need help, even though
wala sa budget ko. Even may paglalaanan dapat ako ng pera na yon, ng extra money na meron ako is parang okay, bigay, pahiram. Then, ako pa naman kapag nagpapautang, hindi naman ako always nagpapautang, pero kapag nagkataon na may pinautang ako po yung nahihiyang mamili. So, ganun po ako. Kaya, sabi ko sa sarili ko, hindi talaga ako pwede magpautang kasi hindi ako marunong maningil. And, mabuti sana kung yung mga pinapautang mo is kusang nagbabayad. Siyempre, hindi naman lahat ng ganun. And once na tumagal na, nakakalimutan na nila. And ikaw lang rin naman yung dehado, di ba? Kasi pera mo yun. And yan. Kaya dapat, hindi naman masama maging mapagbigay, but in a good way. Hindi mo naman kasi obligasyon na tulungan sila lagi. One time pwede, pero kung ilang beses na, then hayaan mo nang matuto sila in their own good way, in their way, para mahanapan ng solusyon ng mga problema nila. The fifth one is that lagi akong may dalang extra money. Sometimes, goods siya. Kumbaga, may advantage siya in case of emergency na may kakailangan kang bayaran, ganyan. Pero, not all the time. Kasi ako, once na umaalis ako, most of the time, lahat ng pera ko nasa wallet, dala ko yan lahat. So, sometimes, since impulsive buyer nga ako, once na may nakita ko na gustuhan ako, binibili ko kagad. Kasi, nasa isip ko, may pera akong dala. Parang, kaya ko siyang bilhin. Kasi nakikita ko, pasok siya sa perang meron ako. So, yun yung one of my mistakes. And last one is, siguro marami pang iba, pero nasa list ko itong pang-list, yung deserve ko to mindset. So, yun. Not all the time na magastos ako. Parang, kapag nandito ako sa loob ng bahay, wala akong gastos. After a week, kapag lumabas ako, parang, okay, 1 week ako hindi gumastos, deserve ko to. Deserve ko to kasi pinagpaguran ko yung pera. Deserve ko to kasi pera ko naman, ako naman yung naghirap. And parang ganon. So, which is very wrong kasi hindi sa lahat ng bagay. Kumbaga, yung perang dapat ibibili mo ng milk tea or ng items na feeling mo deserve mo. Which is deserve mo naman. Pero isipin mo na lang na if you save it, mas deserve mo yung buhay or yung stable life, yung financially stable ka kasi nakapag-ipon ka, nakapag-save ka. So that are some of my money mistakes as a college girly. Since we realize our mistake, we need to find a solution para maiwasan na ulit yun. Stay tuned for the part 2 for our tipid tips. Bye-bye!